Hi guys! Welcome back to my channel and it's another episode ng aking remote job update. Okay, so yung last time na kwento ko sa inyo guys, marami kaming changes sa account namin that started January 1st and ngayon is January 21 na. So medyo nasa medyo naka 20 days na ng changes and thank God naman na mas okay na ngayon yung adjustment ko sa changes. So, comfortable na ako na magtawag, mag-call out, and mag-explain. So, mamaya may ikukwento ako. But first, ang gustong-gusto kong ikwento is, ano ngayon, 10:57 a.m., mag-alas 11 ng umaga ngayon. It's a Wednesday. And kaya ako nakapag-vlog dahil naka-stop ang aming work dahil sa system downtime. So, siguro yun yung isa sa mga favorite perks. Hindi naman perks or parang advantage working in a remote job. So, very 100% kaming nakarely sa system namin for us to work. So, kapag ang pinaka-main system namin is down, hindi kami makakapagtrabaho at all. So, simula alas 8 ng umaga hanggang ngayon, alas 11 na, sira pa rin yung system namin. System downtime. So, stoppage, work stoppage kami. Stoppage. 100% kaming walang ginagawa. So, ang instructions sa amin kanina is that mag-work lang kami sa mga online courses na pending. So, ngayon, 11 a.m. na. Tapos na ako sa mga online courses ko. And, sira pa rin yung system namin. So, 3 hours na, libre. Syempre, bayad pa din kami ng hourly rate namin kahit na technically wala kaming ginagawa na production. Dahil, hindi namin kasalanan kung down ang system. So, sinisavor ko ngayon yung time na may free time ako, so why not? Magkwento na lang ako sa vlog ko dahil may free time ako. Okay, so yun na nga. Gusto ko lang ikwento more about the sa mga changes na ginawa. So, for the past 3 weeks, grabe yung level of stress in general. Hindi lang para sa amin as the frontliners, but also sa management namin and sa company as a whole. So, ang past 3 weeks na to, parang sobrang toxic talaga sa totoo lang. Kasi ang daming mga nangyayari kasi. So, yung mga upper leadership namin is parang ginagawa nila lahat or like yung best nila kung paano i-handle yung changes na to na hindi maaapektuhan yung all aspects ng work. So, meron kasi kami 'di bang mga nabanggit ko before na yung turnaround time or yung TAT namin, nag-update kami ng 72 hours. So, kapag merong fresh na case or fresh admission, kailangan matapos namin yung admission na yun or yung review within 72 hours to meet the deadline. So, ang hinahandle ngayon ng management namin is how are we gonna meet the target, but at the same time, hindi rin namin mapabayaan yung mga aging cases namin. When we say aging cases, yun yung mga concurrent. Okay, wait, sobrang puro jargon. Wait. Pag sinabi kong aging case, ibig sabihin, matagal nang naka-admit ang pasyente sa hospital. So, kasi 'di ba meron kaming initial na review, yun yung fresh admission, tapos meron kaming continued stay review. Yun yung kapag hindi pa rin na-discharge ang pasyente sa hospital. Kasi nga kami from start to finish, from admission hanggang discharge, fina-follow namin yung admission ng pasyente. So when we say aging cases, dahil madami kaming fresh cases na ginagawa at gusto naming ma-hit yung deadline, marami tuloy kaming mga aging cases na hindi nagagalaw dahil dun sa mga changes na nangyayari. So they wanted us to balance. So minsan sa isang araw
ang daming directives kung ano ang priority. Kasi 'di ba, ang trabaho namin is we have to follow the priority kung ano ang directive ng leadership on that day. So, minsan talaga medyo sabog talaga. Hindi lang minsan, madalas sabog yung directives kasi nagsisend sila sa amin ng census like mga 2 or 3 times a day. Kasi depende nga sa kung ano yung mga cases na matatat. Dahil nga hinahabol namin yung turnaround time para ma-hit yung target namin. Nagsisend sila ng another file na, oh, eto na naman, eto yung bagong file, dito kayo mag-base, eto yung mga cases na due, eto yung priority, eto yung gawin nyo. Tapos, sasabihin ng leadership na, oh, kapag ka inpatient, ay kapag ka initial review, kung dati 5 days lang ang binibigay naming approval or denial, gagawin natin yung 10 days ngayon kasi dahil nga yung load ng concurrent review para medyo mabawasan. So, sobrang daming directives, sobrang daming changes talaga on a daily basis. And it also gives stress sa empleyado, especially sa amin na frontliners. Kasi, alam mo yun, yung nakafocus ka sa isang census, tapos biglang sasabihin sa'yo, hey, stop, don't do that. And then change to, like parang go to the next file at mas yun yung focus mo. So, ayun, ang daming changes. Hanggang ngayon, ang daming directives. Pero, ayun nga, slowly, like parang ako, feeling ko personally, wala naman akong choice eh. I have to, like parang adjust to whatever yung kailangan para sa account namin. And, ayun, kukwento ko na din yung, yung isa kong ka-coworker na sa sobrang, siguro, stressed din siya. Stressed nga kasi kaming lahat. So, nung isang araw, galing kasi siyang PTO. Galing siyang vacation leave. Tapos, pagbalik niya, nagulantang siya dun sa, ayun nga, sa ang dami-daming mga directives. Ganitong gawin nyo, ganitong gawin nyo, ang dami-dami. So, parang siya nawindang siya. Tumawag siya sa akin, sabi niya, uy, pwede ba kitang tawagan? Sa ano lang to, sa chat lang na, I mean, sa MS Teams lang. Tapos tumawag siya. Sabi niya, huy, grabe, ang dami-daming nangyayari. Tapos nag-burnt out siya ng mga hinaing niya sa mga changes. Tapos yun, nagsisympathize lang ako, nag-empathize pala ako sa kanya. Kasi sabi ko, I know, I feel the same way. Grabe, yung mga pinapagawa sa atin, ganito, ganyan, ganyan. Tapos kunento niya sa akin na, parang, din kasi yon parang trainer din kasi siya. I mean, preceptor. Kagaya ko siya na parang preceptor, pero siya, mas matagal na siyang preceptor. So, kumbaga dapat, di ba, mas magaling na talaga siya. Pero, nag-open up siya sa akin na parang sabi niya, di ba, nga kami, meron nga kaming newcomers, meron kaming mga new nurses na galing sa ibang line of business na nag-transfer sa amin to help out and to, para makompleto namin yung manpower namin. So, sabi niya, gusto nilang mag-train tayo or parang maging preceptor tayo sa mga bago. Tayo nga, sabog, parang ang dami-dami ngang nangyayari, ganyan. So, parang after nung conversation na yon, parang ang sarap lang sa feeling na, ay, hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganitong emotions. Ay, kung ano yung nararamdaman ko, ganun din yung nararamdaman ng other workmates ko. So, it's good. Na-realize ko na, ay, kahit pala remote job, kahit pala hindi kami, hindi namin personally kilala yung isa't isa kasi hindi naman kami nag-meet in office. Pero kapag pala sa mga ganitong times na, alam mo yun, you can still have like a friend, a work friend na you can talk to and vent out. So, mas masarap sa feeling. At least, na-release niya yung stress niya. Kumbaga, na-release ko din yung stress ko kasi sinabi ko din sa kanya na nasi-stress din ako, ganyan. So, yun lang. And speaking of preceptorship, so, yun na nga. So, right now, yung mga bagong nurses namin is with our team lead na tinitrain. Pero kapag nagpunta na sila sa ramp-up period nila, i-distribute na yun sila sa mga senior or sa mga tenured na mga CRCs o sa mga nurses. So, isa na ako doon. So, kahapon,
nag-ano sa akin yung supervisor ko, sabi niya, is it okay na yung isa daw sa mga newcomers will, i-assign niya daw sa akin para maging preceptico for the month of February. So, sabi ko okay lang naman sa akin as long as makaka-help out ako sa team natin in general. Sabi ko, I'm good, I'm okay with it. Kahit na medyo struggling din ako sa mga new changes. Kasi 'di ba when I do precepting, ituturo ko na din sa kanya kung ano yung mga changes sa account namin, yung mga bagong changes. So, sabi ko, bahala na. Kasi, naisip ko naman kasi na it is better for my leadership to see me as someone na they can count on and maging team player kasi 'di ba, that is what is needed para sa account. So for me, as long as I can help others and help the account in general, so I would still say yes. Tapos bahala na. So yun, so this month kasi ng January, wala na akong preceptee. Sakto naman din kasi nga syempre ang daming ganap this January. So mas okay din na wala akong inaasikasong iba. So, ayun lang. Okay, yung next kong ikukwento talaga is yung experience ko nung the other day. So, tumawag ako sa pasyente. Kasi 'di ba discharge na kasi yung patient na to. Nag-undergone siya ng isang procedure sa hospital. Surgical procedure. And then, parang 1 day lang ang stay niya. So, nung na-review ng medical director namin, hindi niya in-approve yung case. Dinenay niya kasi parang yung reason niya sa denial language is that yung procedure na yun is parang pwede siyang gawin as like lower level of care. Tawag namin doon, or parang observation status lang, o kaya outpatient surgery, or parang ambulatory lang. So, hindi siya approved as inpatient. So, ngayon, dahil discharge na yung pasyente, I have to call the provider, yung hospital, and the member. So, tumawag na ako ngayon sa member. Spanish pa! Kaloka. So, tumawag muna ako sa interpreter. Kinausap ko yung interpreter. And then, yung nakausap ko is, yung member, kasi syempre, di ba, post-surgery siya. So, yung pasyente is, hindi pa siya talaga yung parang okay para makipag-usap. Nagre-recover eh. Spanish siya. Tapos sabi niya is parang kausapin mo tong si ganito, siya na lang kausapin mo. So, syempre 'di ba kailangan mong i-HIPAA-verify 'yon. And sa naman namin, yung rule namin is dapat hindi kami pwedeng magbigay ng any information other than the member. However, kapag ang member ang nagbigay ng parang verbal consent na hindi ako makapag-usap ngayon, si ganito ang kausapin mo, kamag-anak, asawa, or nephew. For this particular member, nephew niya ang pinakausap sa akin kasi yun daw ang nakakaintindi ng English. At siya kasama niya, parang siguro siya yung nag-aalaga sa kanya on his recovery post-discharge. So yun, nakausap ko, and then yun, tinatanong niya sa akin kung bakit nga na-deny, anong reason. So syempre, in-explain ko naman on layman's term, based dun sa denial language ng director, ng MD, or ng medical director namin kung bakit dineny. Tapos yun, parang at the end of the conversation, parang sinasabi niya sa akin na parang hindi ko pa rin maintindihan na bakit ka tatawag sa akin para sabihin na denied yung admission na yon, tapos na yung procedure. Nagawa na. Nakauwi na yung pasyente, Tapos parang I know! Gusto ko nga sana sabihin sa kanya, hindi ko nga alam ba't ako pinapatawag sa inyo eh. Ang hirap kasi talagang tumawag kapag denied yung admission. Kasi syempre mag-i-explain ka kasi syempre yung tendency, yung pasyente, magagalit or parang, syempre mafo-frustrate, 'di ba? Nagkasakit ka na nga eh.
and pag-uwi mo, biglang may tatawag sa'yo sa insurance company na sasabihin sa'yo yung denied yung admission. So parang in-explain ko na lang na parang ay baka katanggap po kayo ng mas mahabang explanation kung bakit na-deny, blah 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 blah. Kasi gusto ko na ma-end yung conversation. Nakakainis. So yun, pero may point din naman siya na parang, para na tatawag ka para sabihin na deny, diba? So, ayun na nga, parang I dread it kapag denial yung reason ng pag-call sa member. Kasi kung approval lang, okay lang. Kasi 'di ba good news kasi yun pag tumawag ka. Tapos sabihin mo lang na, ay, okay po yung nyo, admission nyo, na-approve po, ganyan. So, madali lang, di ba? Happy. Kaya lang kapag denied, mag-explain ka pa kung bakit. Ay, nako. So, speaking of that, so yun na nga. In fairness naman, natapos naman yung conversation namin na yun. Pero yung kahapon lang to nangyari. So, meron akong another denial. A different member na to. Good thing naman na itong member na to kahapon, nasa hospital pa. Inpatient pa siya. So, hindi ko kailangan tumawag sa pasyente. Kailangan ko lang tawagan is yung hospital. Yung case manager o kaya counterpart ko ng hospital. So, itong kahapon, yung case ko na to, parang hindi naman talaga siya ka-approve kasi parang wala namang nangyayari sa pasyente. Hindi naman siya like worse. Parang na-fall kasi daw siya and then nagka-headache and ganun. Pero parang okay naman siya. Kumbaga technically wala namang intervention, wala namang surgery gagawin. Nahilo lang, parang ganun ba. So ngayon, yung doctor na nag-deny nung case na yon, nung binasa ko yung denial language niya, parang hindi tugma. Kasi parang yung reason of denial niya is because of patient's parang history of cancer. Kasi may cancer din yung patient na nagkikimo. Pero, ang pinaka-reason talaga kung bakit siya na-ospital is because na-fall, nalaglag siya and parang na-dizzy or parang na-hilo or I mean, parang na-confuse yata yung pasyente nun. So, nag-reach out ako dito sa doctor na to, sa kanya. Nag-message lang naman ako sa MS Teams. Sabi ko, hey, doctor, ganyan, napansin ko po na parang hindi match yung denial language mo versus dun sa reason of, kasi di ba may naman sila, parang may progress notes. Meron naman kasi silang documentation yan kung ano talaga yung parang medically, kung bakit niya dinenay. Kasi parang stable naman kasi yung pasyente, ganyan-ganyan. So, gulat na lang ako. Biglang tumatawag na siya sa akin, sa MS Teams. Tumatawag yung doktor. Tapos, nung sinagot ko, ina-explain niya sa akin na parang, ang gulo-gulo kasi ng case ng pasyenteng yan eh. Meron siyang cancer, ongoing chemo, nalaglag siya. Tapos, parang elevated din kasi yung troponin nun. So, parang nirefer siya sa cardiology, tapos yung cardiology parang magpapagawa ng stress test. Pero, in general, stable yung pasyente. Wala na bang gagawin talaga sa kanyang major issues. So, parang sinasabi niya na hindi ka approve na magstay ang pasyente sa hospital dahil lang dun sa stress test. Sabi niya gano'n sa akin. So, pero ang sabi niya pero kasi 'di ba in general meron kasi siyang sakit na cancer ganyan. So parang sinasabi ko sa kanya na yes, sabi ko yes kako na agree naman ako na medyo magulo yung nangyayari sa pasyente. Pero sabi ko kako binibring up ko lang to sa inyo kasi kami bilang frontliner, kami kasi ang tumatawag sa pasyente at saka sa provider to explain the reason bakit na-deny. So, syempre, kapag tumawag ako doon, tapos sabihin ko, na-deny ka dahil sa cancer reason, blah, blah, blah. Wala namang kinalaman yung pagkikimo ng pasyente, yung ongoing chemo niya. Walang kinalaman doon sa pinaka-reason of admission niya sa hospital. Kasi nga, na-fall siya, nahilo, parang na-confuse. So, 'di ba parang hindi siya parang
parang mismatch talaga siya. So sabi na lang nung doctor na yun, sabi niya, ay sige, i-ano mo na lang, ibalik mo na lang muna sa akin yung work, yung ano na yan, yung denial na yan, tapos i-edit ko na lang yung denial language, ganyan, ganyan. Tapos yun, binago niya, and parang mas match na, kasi parang sabi niya, i-ano na lang natin sa parang sa dizziness or sa parang confusion, na yun yung parang, syempre, yun naman talaga yung reason kung bakit siya pumunta ng hospital eh. After ng fall, nahilo siya or nahilo siya or na parang na-confuse, ganon. So yun, nag-thank you naman siya sa akin na na bringing up ko yun, kasi I just wanna make sure lang kako na tama yung reason yung pag-explain ko sa pasyente, kasi yun nga, kami ang frontliner, kami ang mapuputukan. Kami ang malalagot sa member kapag ka, 'di ba, nagtanong kung ano yung reason, tapos wala palang kinalaman yung pag-deny dun sa pinaka-reason ng admission niya. So, yun lang. Yung mga lessons ko this week, and mga kakaibang updates lang about my remote shop. Pero in general, change is constant, and yung ano lang talaga, natuwa lang din talaga ako dun sa sinabi nung manager namin, nung supervisor namin nung nakaraan, kasi kami nag-meeting. Yeah, team huddle. Tapos sinabi niya sa amin na parang it's so important to ano nga yung oh my gosh, nakalimutan ko na naman yung idiom niya. May idiom siyang ginamit eh, parang sharpen the saw. Yon. Ang ganda ng idiom niya. Sabi niya sa amin na parang we've been stressed out sa sobrang dami ng changes na nangyayari sa account namin, but don't forget that we deserve to sharpen our saw. Parang mag-rest, magpahinga, at hindi kailangan laging, alam mo yun, puro work. So, ayun, nung last weekend, kami, I spent time with my friends. Nag-camping kami sa Wisconsin, and nag-distress talaga para matanggal. And in fairness, nung pagbalik ko na dito nung Monday, parang sabi ko, oh, kakatuwa naman. Parang parang maganda talagang na makapagpahinga ng konti, and then para ma-recharge ka pa, and then you're ready to start a new work week again. So, ayun lang. Ang dami ko nang naikwento, guys. So, yun lang naman. Thank you so much for watching this video, and I hope to see you again, guys, on my next one. Bye!